stranger to my eyes, strumming my pain with strangers. Ayan, hello guys! Welcome back to our channel. It's been a while na hindi tayo nakakapag-intro ng bonggang-bongga. Hindi tayo nakakapag-intro ng actual. So today, pauwi na tayo ng school, pauwi na tayo from work, at may imimit tayo later na mga kababayan natin from Riyadh, Saudi Arabia. So guys, for those Filipino in Saudi Arabia, Riyadh, sana naman manotice tong video na to dahil yung mga kasamahan nyo ay imimit ko dito sa Addis Ababa. So come with me later and kilalanin natin sila isa't isa. Alright? See ya! So guys, nandito na tayo sa Korean restaurant at dito natin sila i-meet. Ay! Ayan na sila! Happy birthday! Happy birthday! Wow! Tama-tama yung nag-vlog ako. Basta te. Okay lang. Hi! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday din! Happy birthday! Bago ko sila ipakilala sa inyo, i-tour muna natin sila. So here we are at Unity Park, Addis Ababa. Dito ko naisipan na iligaw sila at paglalaka rin ng pagkalawak-lawak ng walang kwentang park na to. Joke lang. Pagpasok mo pa lang, bubungan din sa iyo agad ang napakagandang landscape at mga wild animals ng Unity Park. Siya nga pala guys, yung entrance fee mo dito ay hindi parehas sa mga lokal pag foreigner ka. Halos kalahati sa binabayaran mo yung entrance fee ng mga lokal dito. Dolyaris kasi tingin nila sa'yo pag foreigner ka, kaya ganun. Joke lang. For what reason is, hindi ko rin alam, pero ganun talaga dito in general. At take note, bawal magdala ng camera sa loob, pero cellphone pwede. Pinaglalakad ko sila hanggang sa makarating naman sila dito sa isa na namang walang kwentang camel na to. Papasok ka lang sa loob na wala namang kalaman-laman. Parang pang-abala lang. Sa loob ng Unity Park ay meron ding museum. Dito mo makikita ang palasyo ng Emperor Menelik II at Emperor Haile Selassie. Sila mga great leader ng Ethiopia noong 19th century. At isa ito sa nagbibigay ng atraksyon sa mga turista dito sa loob ng Unity Park. O, diba? Na-research ko pa yan at dahil nakakapagod maglakad, kaya naisipan naming mag-ice cream. At habang kumakain ay naglalakad kami papasok sa zoo. Yes, may zoo din sila dito guys at talagang napaka-exotic na mga animals nila na hindi basta-basta. In fairness ha, first time ko makakita ng mga ganitong hayop kaya nag-e-enjoy ako na panoorin sila. Ayan guys, pagod na sila pero hindi pa dyan nagtatapos ang paglalakad natin ha. Nasa kalagitnaan pa tayo ng park kaya go lang mga Z's. Makikita mo rin dito sa loob ng Unity Park ang iba't ibang popular na landmark ng bawat region ng Ethiopia. At dahil sa pagod ng paglalakad, hindi rin maiwasan na magutom kaya kumain na rin kami dito. Hindi ka mag-worry pag ikaw ay nagutom dahil may mga restaurant din naman sa loob at coffee shop na hindi rin naman kamahalan kaya carry lang. Yeah, walk like a superhero. It's okay guys. Cheers. Yeah, winner. Thank you bro. At hindi lang dyan nagtatapos ang pamamasyal natin guys. Dinala ko rin sila dito sa mga leather shops kung saan may napakaraming leather jacket, bags, shoes, belt, wallet at marami pang iba. Mabibili mo lang in a fair price. Ethiopia is very known in leather products that made of cows, sheep, and goat skin which has high natural qualities of thickness, texture, flexibility, and strength. O diba, nag-research pa ako niyan ha. Guys, kung mapapadpad man kayo dito sa Ethiopia, I highly recommended talaga itong leather products kung mahilig man kayo sa mga leather as a souvenir at pasalubong nyo. Dito lang yan sa Old Stadium malapit sa Mesquite Square. Pagkatapos namin mag-shopping,
naghanap na kami agad ng makakainan for dinner. At dito lang yan sa noodle house na ito dahil alam ko na hindi din naman sila sanay sa pagkain dito. Kaya ito talaga ang magandang puntahan dahil masarap yung pagkatimpla ng pansit at vegetable salad nila. Asian yung lasa at fresh na noodles yung ginagamit nila. Syempre, fair din ang price nila. Guys, so nandito na tayo ngayon. So, na-meet na natin yung mga kasama natin na Pinoy. Ngayon naman is, tatanungin naman natin sila kung ano yung experience nila dito sa Ethiopia at ano yung masasabi nila dito sa Ethiopia dahil mga first-timers sila dito. At, syempre, as a visitor, yan, as a tourist. So, kunin natin yung opinion nila as a tourist. Okay? So, let's go. Let's start with Kuya. Hi, I'm June. Hi, my name is Marie. Naman ako nga po pala si Barbie Fortesa. I'm Derek. Ako po si Miko. Hi, I'm Ellie. First of all, Ethiopia, pinaka-the best is yung the people. They are so hospitable. Na-overwhelm lang ako kasi ang babait ng tao sa Ethiopia. And they're beautiful. Approachable, tsaka na-enjoy namin ang weather. My name is Mel. Ang first impression ko, actually, parang nabaliktad yung ina-expect ko sa reality. Nakaka-surprise, nakaka-amaze kung paano ginawa ni God tong place na to. We found out this place, this location, one of the best. It's diverse. The weather. Sobrang na-enjoy ko. Bigger version ng Baguio. Ayan, dating ko dito yung malamig, mapataas, pababa yung mga daan, tapos maraming puno. So parang Baguio feels talaga. And na-amaze ako kasi pag ni-research mo sa internet, di naman ganun kaganda yung Ethiopia. Talagang pagdating namin dito, it's actually exceeded our expectation. The drivers nga pala, mga drivers, one of the best drivers. Yung mga amusement park, napakaganda. At napakaganda rin ng aming tour guide na si Ate. Grabe, super. Ito yun. Super na-appreciate namin kasi alam niya kung nag-guide niya kami kung saan kami pupunta sa park and kung saan bibili ng leather. Magtanong kayo sa kanya. Natuwa talaga kami doon. Yung kung saan kakain. Nandito kami ngayon sa Korean restaurant. The food, unexpectedly, I thought we're not gonna like the food. That's the real honest review, because back in Saudi Arabia, it's different. It's different from what we have tasted. But when we were here, when we were in Toto Park, ate, sobrang sarap niya pala. Masarap pala siya, yes. Kaya niyang kainan. Yung sarap yung injera, yung raw meat. I get to try the raw meat. Really? Yes, I did try the raw meat. Me and my friend and also Ellie. So yun, it's really nice. I'm just traveling around and I've arrived in Ethiopia like 4 days and I lost my luggage and I get it back. Yeah. And then the traffic, I think after 6 o'clock the traffic is not that good. But other is good. The market, Mercado market, is a little bit crazy. But we have to go there and take a look. Stay a while and then leave. Overall, napakaganda ng Addis Ababa. Sobrang happy ako kasi nga, syempre, sa-celebrate ko yung birthday ko dito sa Ethiopia. Ayan guys, narinig natin yung mga opinion natin ng mga kasamahan natin. So hopefully, sa ibang Pinoy dyan, wanted to visit Ethiopia. So it's really nice here, especially the weather. Me also, I like the weather here. So ibang-iba sa Pilipinas, like it's always hot and humid. Dito talaga, alam ko naman na maraming misconception about Africa, especially African country, because people would say like it's hot, but literally not. Ang ganda ng weather dito, malamig, at saka malabagyo nga siya. So ganyan yan. At so tara na, kakain na kami. So tara na, samahan nyo kami. So I hope you enjoy. I hope we will enjoy this dinner.